Kamusta? Quick live. Quick live. Satisfied? Sold bang lahat? Sold bang lahat? Kakauwi ko lang actually, galing akong live. Sige, pag-usapan natin yan na pahinga lang ako ng konti. Kakauwi ko lang kasi kakadating-dating ko lang. Satisfied super. Teka lang, hihinga lang ako Di pa ako nagbibihis. Wait lang. Kasi gusto ko mag-live agad. Hinga lang tayo. May content. Pagpahingahin nyo naman ako. So, ayun. Katatapos lang ng Miss Universe Philippines. So, ayun nga. Katatapos lang ng Miss Universe Philippines. Wait lang. May mga nire-reply lang ako. Yung other crowns, guys, separate crowning. Hindi ko lang alam kung yung separate crowning ay mamaya. Ngayong araw na ito na. O sa ibang araw. Kasi, hindi na rin ako nakabalita, umuwi din agad ako. So ayun, sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Ayan. Wala akong mic. Siguro naririnig nyo na lang ako kasi chinacharge ko tong phone ko. Iisa lang yung outlet. So wala akong mic. So ayan, tapos na ang Miss Universe Philippines at alam kong marami naman sa inyo satisfied kasi majority naman talaga si Bea yung gustong manalo. 'Di ba? Majority. So siya na nga yung nanalo. And then kanina, maganda naman kasi yung performance niya kasi nga nasa live ako. Nasa live tayo. And talagang, pag nakikita mo si Bea nagko-compete nun sa stage, talagang parang nasa Puerto Rico na talaga siya. As in parang international yung laban niya. Iba talaga yung caliber niya. Though ang nakipagpukpukan talaga kay Bea, dun sa live kasi part ako ng live, ang napagpukpukan talaga sa kanya si Cebu City, tsaka si April Smith si Cebu City, tsaka si Bella. Iba talaga yung reception kay Bella. Si Bella perfect siya. Actually, na-ace niya lahat. In-ace talaga ni Bella lahat. Pero kasi hindi mo rin talaga matatawalan si Bea. Kaya si Bea yung nanalo. And yung answer niya sa Q&A, parang inulit niya lang dun sa answers niya dun sa closed door interview. No? Pero kasi talagang ayun na yun eh. Tagus-tagus na talaga yun eh. Siyempre, hindi rin naman alam ng mga judges na yun yung sinagot niya. Kaya, yun talaga. Yun na yun. Thoughts kay Roxy. Ayan, si Roxy Bayens. Actually, yung mga katabi ko, yung katabi kong content creator din, tapos katabi ko si Pao, si Sherman. Katabi ko yung content creator, siya yung lagi kong kausap. Parang na-predict na namin na parang si Roxy malalaglag. And then eventually siya nga yung nalaglag. Tapos napalitan siya ni Marian. Binasag ni Marian yung listahan. Niniwala ba kayo binasag ni Marian yung listahan? Kasi parang wala naman naglagay kay Marian sa top 5, no? Or top 7, no? Parang wala na, no? Pero, ina-expect na yon, parang expected na. Wala naman naglagay sa kanya, pero parang expected mo na baka bumulusok pa to. Kakayanin ito. Kasi kahit ako yung mga previous live natin sinasabi ko yun, di ba? Sabi ko, hindi, si Marian kakayanin yan. Mamaya magbulat tayo, nasa top 7. Kasi parang nandyan talaga yan, parang ilalagay yan. Kasi nga, mahirap pakawalan yung ganong kalibre. Di ba, lagi ko nga yung sinasabi sa mga live ko, di ba? Kahit sa mga content ko. Sabi ko si Marian, kahit yan nagpe-perform ng mga nakaraan, ilalagay pa rin yan kasi mahirap pakawalan yung ganyan. Yung last live ko nga, di ba, sinabi ko, may mga kandidato talaga mahirap pakawalan. Pag nakita mo talaga, mahirap talaga silang pakawalan. Kahit anong gawin nila, mahirap silang pakawalan. Kaya nga, isa dun si Marian. Kaya, yun. Nandun talaga siya. Si Roxy napatalsik niya, no? Si Roxy napatalsik niya. Bakit? Actually, hindi ko din alam. Hindi ko din alam kung bakit napatalsik si Roxy. Kasi, ako, fan ako nung ginawa ni Roxy sa evening gown Maganda yung live performance ni Roxy sa evening gown. Pero sa TV, maganda yung rehistro niya. Pero hindi ko alam kung bakit. Siguro nga, ayun, mas caliber kasi nga siguro si Marian. Mas bagay siyang ipadala kung anumang international pageant meron ang Empire. Kaya siguro siya yung pinili. Kaya yun. Balita sa other crowns. Yung other crowns, guys, separate crowning. Pero hindi lang ako sure kung ngayon siya o sa ibang araw na. Pero may separate crowning.
Kaya, yun. Uy, ang dami pang gising. Ba't ang daming gising? Ang daming gising. 1:31 a.m. pero 800k dyan So ano pang mga ano nyo? Sayang daw si Cotabato. Si Cotabato, hindi na siya nakausad sa evening gown. Nakapag-swimsuit lang siya. So ano nangyari? Baka hindi talaga kaya ng performance Kasi yung mga ibang pumasok sa swimsuit, mga palaban. Ay sa evening gown, mga palaban. Si Quezon Province, palaban. Hindi matatawaran ng performance niya. Even si Tacloban, nagulat nga ako kay Tacloban Kasi hindi ko naman inaangat si Tacloban sa listahan kasi nga parang duda ako kay Tacloban. Sabi ko parang kakayanin ba nito yung swimsuit? Pero pagdating doon, talagang grabe Talagang kinaya niya yung swimsuit. Ang ganda ng performance niya. Ang bumasag siguro sa top 15, Camiguin. Si Camiguin, kasi si Camiguin nasa listahan naman pero nasa later part. Nasa 15, 16, 17, 18. Pero parang wala naman naglagay kay Camiguin ng 11, 12, 13, 14, 15. Pero parang pagdating talaga nun, ang galing-galing niya Kaya nakapag-evening gown si Camiguin Pero again, pagdating ng evening gown, mahirap talagang baliin yung top 7. Kaya yung mga top 7 sa prediction, yun na talaga yun. Nawala lang si Roxy sa list, pero yun na talaga yun. When it comes to Manila, si Manila yung na-awardan ng Best in Swimsuit. Nag-award ng Best in Swimsuit, Si Manila yung na-awardan. Alam nyo ba, kasi hindi ko alam kung nakita yun sa live, yung tinawag si Pampanga sa top 7. Kasi huling-huling tinawag si Pampanga sa top 7, di ba? Si Pampanga ba? O si Allison, si Pampanga. Huling-huling siya tinawag sa top 7. Yung tinawag yung Pampanga, ang nag-move forward si Manila, si Justine. Nag-move forward siya. Akala niya Manila yung tinawag. Tapos yun, Pampanga pala. Hindi daw deserve ni Cebu Province. Bakit? Bakit hindi deserve? Pero yung katabi ko, di ba yung evening gown? Yung katabi ko, ang sabi niya, ang malalaglag si Cebu. Baka malaglag daw si Cebu kasi parang hindi siya satisfied sa evening gown ni Cebu. Pero ako, sabi ko, nasatisfied ako sa evening gown ni Cebu. Kasi nga, ang ganda ng pes. Dinadala siya ng pes niya. Kaya, deserve niya yun, yung top 7. Actually, wala ka naman. Actually, deserve nga nila lahat. Wala ka nang tatanggalin dun. Yun na yun. Kaya nga, di ba, yun din yung mga prediction natin. Yun din yung mga nasa listahan natin. Yun na talaga yun. When it comes to binabash si Marina, actually, naiintindihan ko yung mga basher. Kasi yung umpisa pa lang, hindi lang din naman ako. I-interview ko din, or nakausap ko din yung mga tao dun sa venue, yung mga kaibigan nating mga vloggers, Pageant Kineso. Hindi rin sila na-solve sa hosting stint ni Marina. Mahal natin si Marina, love natin siya, pero siguro hindi lang talaga pang pageant hosting. Hindi lang din naman ako yung parang nadala niya, yung alam yung parang lungkot, yung parang nadala niya, yung nakaganong ka lang. Hindi, imbis na hype, nakaganong, yung parang ang lungkot ng underwhelming. Ngayon, love naman natin siya, pero hindi lang talaga siguro para sa kanya. Kaya nagigets ko yung mga simpatya ng mga pageant fans. Yung other crowns, guys, hindi ko alam kung ngayon siya Baka pagising natin meron na siya kasi hindi na ako nakibalita. Tumakbo agad ako pa uwi. Hindi ko alam kung magising natin meron na o baka sa ibang araw. Okay? Luisiana Laguna. Ayan, di ba sabi nga natin, papasok yan sa wildcard. Ang nag-wildcard si Luisiana Laguna. Sino mga nag-wildcard? Luisiana Laguna, Iligan. Si Iligan, ano yan? Hati-hati ang opinion natin dyan. Mag-wildcard, hindi. Mag-wildcard, hindi. Pero nag-wildcard siya. Ang bumasag na sa wildcard, San Juan La Union. Hindi, San Juan La Union. Santo Tomas La Union. Nag-wildcard siya, di ba? Nag-wildcard siya. Sabi ko nga, akala ko Nueva Ecija na. Sabi ko, baka Nueva Ecija na yan. O baka Bohol. Kasi wala pa sila. O even Pateros, wala pa sila. Pero tinawag si Santo Tomas La Union na nag-wildcard siya. Yung performance si Santo Tomas La Union, magaling naman din siya yan. Kahit nga yung Aqua, napansin ko na yan Sabi ko, ang ganda mag-swimsuit nito, ganyan. Hindi lang talaga siya napapansin. Kahit evening gown, preliminary evening gown niya, ang ganda ng atake niya. Kaya siguro, yun yung dahilan kung bakit siya yung napiling wildcard. Kasi kahit sabihin natin, baka si Bohol, baka si Taal Batangas, yung gusto ng mga pageant fans, baka si Nueva Ecija, pero baka hindi kayang hugutin ng performance. Kaya siguro doon medyo naging talaga yung organization,
medyo talagang naging technical para baka dun hinugot sa performance. Kaya gulat tayo no huling tinawag Santo Tomas La Union. Si Ashley, mag-wildcard naman kasi talaga yan, kaya pasok siya sa banga. Si Summer Island nag-wildcard din kasi walang pinasukan si Summer Island, hindi siya pumasok sa sponsor, hindi siya pumasok sa sponsor, hindi siya pumasok sa Maya. So pinili na lang siya ng organization. Kasi 'di ba ang wildcard personal picks ng organization, 'di ba? Kasi hindi nahugot yung score niya, kaya nga hindi siya pumasok sa selection committee picks eh. Hindi nahugot yung score. Alam niyo ba, maganda sana yung gown ni Summer Island. Siguro kung nakarampay ng Summer Island, kayang hugutin yung performance niyo. Kaso, hindi na siya nag-evening gown. Kaya, wala na talaga. Wala na talaga. Ayun, sayang. Isa din niya sa Summer Island. Sa ganda niya eh. Pero talagang, hanggang doon na lang din talaga yung inabot eh. Wait lang nga. Replyan ko lang ito. Si Pampang kasi Allison sobrang glowing niya sa stage. As in, sobrang glowing, grabe. At one point, sabi ko, baka si Allison pa yung makasilat. Iba kasi si Allison, iba talaga. Si Bea, yung naghali-halera sila, yung top 7 Si Allison, nilalamon niya lahat. Kasi nga, laki niya, naka-gold pa siya, nakadilaw. Nilalamon niya lahat talaga. Si Ali. Pero ayun, siguro, hindi rin kayang hugutin ng Q&A. Kasi masyadong yung Q&A ni Ali. Yung very common na sagutan. Pageant pati ba? Masyadong pageant pati yung sagutan niya. Kaya siguro hindi na rin kayang hugutin ng Q&A. Pero overall talaga kasi si Bea. Kaya si Bea, siya yung overall. Kasi sinasabi, maganda yung sagot ni Bella. Actually, nakulangan nga ako dun sa sagot ni Bella eh. Parang tinuldo ka na. Pero parang dapat meron pa. So yun. Pero syempre, ganun ang delivery. Pero sa evening gown, ibibigay ko kay Bella Ismael. Grabe. Nanlalaman siya sa evening gown. Tapos yung reception ng tao sa kanya sa MOA, iba. Siya yung talagang nanlalaman sa evening gown. Tapos sa swimsuit, ibibigay ko kay Cebu City. Siya lang nakakuha ng timing sa camera. Diba sa live, sa camera. Siya lang ang nakakuha. Kasi iba yung reception ng mga tao sa live kay Cebu City. As in, siya yung talagang dagundong. So, yung swimsuit ibibigay ko kay April. Tapos yung evening gown bibigay ko kay Bella. Yun. Tapos yung Q&A bibigay ko rin talaga kay Bella. Pero bakit si LU? Kasi siguro naisip din ng organization na ilalaban kasi sa Puerto Rico. Pag nasa Puerto Rico talagang hindi kailangan na perfect lahat eh. Ang kailangan yung talagang masisindak ang lahat ng dapat masindak eh. Kaya siguro siya na rin talaga. And siguro siya na rin talaga yung bet ng organization. Una pa lang. Kaya siya talaga. Speaking of April, si April ang ganda rin ang sagot niya sa Q&A. Actually, kung totoo lang talaga, di ba, Bea ako eh. Di ba, Bea ako, alam niyo naman yan, Bea. Topics ko, Bea. Pero sa totoo lang, sa Q&A, si talaga eh. Para sa akin, si Bella, si April Smith, tapos si Bea. Kasi bakit si Bea yung pangatlo ko sa Q&A? Kasi narinig na natin yung sagot niya eh. Yung sagot niya, yun na yun eh. Yun na yung sagot niya nung closed door eh. Pero syempre, mga hindi alam yung closed door interview, hindi nila alam yun. Kaya angat pa din. Natouch pa din sila. Pero tayong alam natin, mababa na. Yun. Pero si April Smith talaga, grabe talaga yung April Smith. Akala ko talaga siya din eh. Kasi swimsuit, slinay niya. Evening gown, slinay niya din kahit paano. Tapos Q&A, slay niya din talaga. Kaya ayun. Well, wala. Ganun talaga. Pag fave ng org, tsaka pag ikaw na talaga niroroot ng org, ikaw na talaga yun. At wala namang problema. Kasi nga pagdating sa Puerto Rico, bagay talaga si Windorski. Siya na talaga yun. Kahit sabihin mo hindi siya yung pinaka-overall performer or top performer, pagdating kasi sa Puerto Rico, siya na yung bagay kasi talaga. Kaya yun eh. Same mo sa performance Negros Occidental. Hindi ko bet yung evening gown niya actually. Parang parang nasayangan ako. Sabi ko kung mas maganda pa yung gown niya nung preliminary. Yung gown na yun, yung kulay niya, yun yung kulay niya eh. Kasi yun yung gown niya. Ganung kulay yung gown niya sa provincial pageant nila ni Negros. Ganun yung kulay ng gown niya. So parang naging trademark niya kasi ganung kulay pa rin yung sinuot niya. Pero
ba't naman ganun? Mahipaglaban ka sa finals ng evening gown competition. Sayang ha eh. At one point, akala ko favorite siya. Kasi siya yung huling-huling tinawag. Si Alex na pinag-uusapan natin si Alex. Siya yung huling-huling tinawag, diba? And usually, ang girl na huling-huling tinawag, ibig sabihin favorite yan. Siya yung mananalo, ganyan, kasi huling-huling tinawag eh. Kumbaga, siya yung pantis sa mga pageant fans. Ibig sabihin, kokoronahan ka, wait lang, kaya huli kang tinawag. Yun eh, nandun na yung moment eh. Pero talagang paglabas ng evening gown, parang, yung evening gown, yung Bella Ismael, yung gown, Pampanga, huli pa naman siya. Wala, nalamon talaga siya. Nilamon na siya, nabura na siya. Kasi nga huli siya eh. Di ba huling-huli siya, eh bago siya, lumabas na si Bella. Si Pampanga, lumabas na, ang laki na nga ni Allison, ang laki pa ng gown niya, gold pa. Lumabas na si Allison. Si April, lumabas na. Wala, lamon talaga. Kaya parang naruin yung chance. Feeling ko kung maganda pa yung gown noon, baka makasilat pa yun ng iba eh, ng ibang silat eh. Ayun, wala, hindi para sa kanya. Sayang daw si Zesta Espinosa. Actually, maswerte na nga si Zesta, umabot siya ng evening gown. Kasi, alam nyo naman, marami ng babae nag-perform, di ba? Parang hindi mo na siya niroroot or hindi mo na siya makita sa evening gown. Maswerte pang umabot eh. Si Cotabato, di ba? Nawala nga si Cotabato. Alam niyo yan, di ba? Nawala si Cotabato. Pero si Zesta, nagdandun pa. Nasa evening gown. Underwhelming din yung performance ni Zesta. Hindi ako pa ng gown. Underwhelming yung performance niya. Mabigat pa din. Yung swimsuit okay. Pero yung pagdating sa evening gown, mabigat pa din para sa akin. Kaya mahihirapan siya patalsikin yung nasa 7. Kaya okay na yun. Si Marian, mahirap patalsikin guys si Marian. Para siyang Katrina Legado. Si Marian ngayon, kahit anong sabihin nyo, magnangawa kayo dyan kung bakit pumasok si Marian, mahirap patalsikin si Marian. Para siyang si Katrina Legado last year. Caliber. Yung caliber, mukha. Nauuna lagi yung mukha. Face card. Pilipinang-Pilipina. Ang laki, ang tangkad. Mahirap talaga siyang pataubin kasi nga yung caliber. Nandyan talaga siya kasi nga nakikita siya ng organization bago siyang ilagay sa kahit anong organization or international pageant. Kaya nilalagay siya talaga. Para siyang sikat Legado last year. Kaya kahit magnangawa yung mga wala kayong magagawa. Nandyan siya. Si Roxy bakit daw napatalsik? Yun na nga. Kunyari, Marian Arellano versus Roxy Bayan. Kasi alam niyo naman yung naging problema kay Roxy, di ba? Height. Again, ang problema kay Roxy, height, shorter side. Nakita niyo naman yung rosters guys ng yung roster, yung 7, nakita niyo naman mga higante. Nakita niyo di ba mga higante, yung 7 yun. Sultan Kudarat, Allison, si Bella yung medyo si Bella lang yung medyo tagilid siguro tayo pagdating sa height. Pero hindi naman ganun kaliitan si Bella. Kasi compared kay Bella tsaka kay Roxy, mali talaga si Roxy, 5'4" lang si Roxy. Si Bella 5'6", ganyan. So yung caliber siguro. Kaya kahit sabihin natin nag-perform si Roxy ng matindi, face card din, matindi din ng face card, pero yung caliber nga talaga, yung pag-caliber ng beauty queen, siguro height is might ang organization. Kaya mas pinasok nila yung talagang yung very Pinay, ang tangkad, ang laki, ganyan. Kaya nga pumasok si Tarlac, kaya nga ganun. Si Bella, wala tayong pag-aawayan kay Bella. Nakita niyo yung evening gown ni Bella, sabi ko nga kanina. Sa gown, halos siya talaga yung number 1 for me sa evening gown. Kaya, yun. Muntinlupa. Gulat kayo, no? Pero ako hindi na ako nagulat. Sabi ko, si Muntinlupa, para siyang si Tarlac. Diba? Yung mga last live natin, lagi ko sinasabi, Muntinlupa, Tarlac. Actually, Summer Island, siningit ko pa nga yan eh. Sabi ko, ito yung mga hindi papakawalan ng organization. Muntinlupa, Tarlac, Summer Island, paulit-ulit ko yan lagi sinasabi, di ba? Kahit hindi yan mag-perform o hindi sila underperformer sila, ganyan, hindi yan papakawalan. Kaya nga, di ba si Muntinlupa talagang pumasok hanggang evening gown. Pero si Muntinlupa ata nagpina eh. Nagpina ata si Muntinlupa kaya siya nag-evening gown. Kumbaga dalawa sila ni Jen Rose na top 2 sa pina. Si Jen Rose, grabe, binagsakan talaga ng pina, Grabe yung hanggang sa dulo. Kaya nga nag-top 7 si Jen Rose kasi binagsakan ng Sultan Kudarat.
Well, wala namang problema kasi performer si Jen Rose. Pero had it been na walang pina voting, baka yung slot ni Jen Rose baka mapatalsik pa yun ng iba. Pero wala namang problema kasi yung pinaka sa performer din naman siya. Yun nga. So ayun nga si Muntinlupa, kaya rin siya nag-top 15 kasi dalawa sila ni Jen Rose na nag-pina. Dalawa sila, di ba? Maganda naman yung performance ni Munte. Gusto ko yung gown niya. Actually. Pero kasi unusual yun eh. Pati yung kulay unusual. Tapos dala-dala naman. Pero wala. Hindi kayang hatakin yung performance niya. Yung performance niya hindi kaya magpatalsik ng pito na pumasok kanina. Yun na yun. Maswerte na rin siya nakapag-evening gown siya. Pero ang ganda-ganda niya kanina. Grabe. Maganda yung kanina, no? Re-replayin ko nga eh. Re-replayin ko ulit mamaya kasi yung hirap manood. Yung seat ko, nasa SSVIP ako. Nasa likod lang kami nila Jeneline Mercado. Jeneline, Hayden ko, Miss China. Pang-apat na row, nasa likod lang kami. Ang hirap manood. Malaki yung runway, di ba? Kaya ayoko ng mga VIP na seat kasi nga mahirap talaga manood. Yung likod, yung ganon. Ganoon. Tapos kumukuha pa ako ng content. Kaya lang naman ako napunta sa SSVIP kasi grinab ko yung ticket ng brand. Kasi kinuha ko ng Honor. By the way, Honor. I-release nila to Honor 600 series. I-release nila sa May 14. So kinuha ko ng Honor. In-invite nila ako for SSVIP seat din. Kaso yun nga yung problema. Hirap talaga manood pag SSVIP. Kaya, ulitin ko ulit mamaya. Kasi ganun ako sa screen. Mas nag-enjoy ako manood sa screen eh. Kasi alam ko yung sa screen, yun yung nakikita ng tao, yun yung dapat i-review, yun nakikita ng tao. So, ulitin ko siya ulit. But anyways, hindi ko talaga masundan yung comment section. Nagdadadada lang ako dito. But daw, ang dami ng white gown. Oo, ang dami, no? Kahit yung mga hindi pumasok sa evening gown competition, lahat sila nakaputi. Tapos, karamihan ng mga puting gown, yung mga tela-tela lang, mga minimalist. Akala ko nga, may tema ang Hindi ko alam kung dapat may tema tong evening gown kasi ang daming mga nakatela-tela lang. Yung mga walang rhinestones, walang mga beads, ganyan. Ang daming mga tela-tela lang. Makikibalita nga. Kasi hindi ko alam kung dapat may tema, tapos bilang na cancel ata, kaya ang dami nakatela-tela lang. Kasi diba, even si Zesa, si Justin Felizarta, mga minimalist lang yung gown nila, mga puti din. Ganyan. Pinaka-favorite na evening gown, siguro si Bella na. Bella talaga. Pati execution, Bella din. Kayo ba, anong pinaka-favorite yung evening gown? Bella talaga. Swimsuit ko, April Smith. Q&A ko, Bella din. Wala, performer talaga si Bella, no? Overall si Bella talaga, no? Pero kasi, wala eh. Naghahanap siguro yung organization ng pagdating sa Puerto Rico, wala nang pag-aawayan eh. Kaya si Elio talaga yung Albay. Si Albay, nag-playtime siya. Sponsor picks. Galing, no? Albay. Sponsor picks. Nasabotahe daw si Zesta. Hindi. Napaliwanag ko na kanina. Guys, hindi na sabotahe si Zesta. Napaliwanag ko na kanina kung bakit. Hindi mahirap pataubin yung pito. Hindi mo na malalampaso yun. Kaya walang nasabotahe. Hindi mo na malalampaso yung pitong pumasok. Sige, lampasuhin mo si Jen Rose. Binagsakan nga si Jen Rose, Sultan Kudarat eh. Sasabihin mo sinabotahe. Tsaka, underwhelming yung naging performance niya. As in, yung performance niya kanina, parang yung preliminary performance, ang bigat pa din. Yan, dami ka na babasan, Tarlac. Ulit-ulit na ako kay Tarlac. Gagawa ulit ako ng content kay Marian. Papaintindi ko sa inyo kung bakit. Again, si Marian, yung nangyari kay Marian, ay parang nangyari kay Katrina Legado dati. Ulitin ko, mahirap pataubin yung ganong kalibre. Kaya nga nung una pa lang, di ba siya yung Holy Trinity, tapos bilang naging underperform or underwhelm lahat ng performance. Diba? Pero sinasabi natin lagi, nandyan yan kasi nga, mahirap talaga siyang elbuhin. Ganun. Wait lang, re-replay lang ako ha. Kaya ayun,
Ba't ba hindi pa kayo natutulog? 1:50. 1:50 a.m. mag-antay ng 2 a.m. kasi maggagawa ko ng content. May mga deadline ako ng content na kailangan ma-post ng mamaya. Kailan po announcement ng ibang corona? Wala pa ring balita. Abangan na lang natin. Yung Negros Occidental, nasagot ko na kung bakit. Ang haba ng sinabi ko. Luciana Laguna, nasagot ko na rin. Roxy Beans, nasagot ko na. Tarlac, nasagot ko na. Zesta, nasagot ko na. Laguna! Oo nga no, guys, di ba si Laguna? Okay naman yung swimsuit performance niya kahit ako aliw na aliw. Kahit ako, aliw na aliw sa performance ni Laguna. Pero sino yung tatanggalin mo sa 15? Sige, ipasok nyo si Laguna kasi performer. Sino yung tatanggalin nyo dun sa 15 nag-evening gown? Wala na din eh. Guys, hindi nyo tatanggalin si Camiguin. Maganda yung performance ni Camiguin. Tsaka, di ba, laki-laki din ni Camiguin. Ang tangkad niya, laking babae. Ang laking babae niya. Hindi mo siya matatanggal. Huwag niya, si Camiguin nga yung dark horse eh. Hindi siya dark horse. Underrated. Underrated frontrunner na pumasok sa top 15. I-analyze ko ulit yan, tapos gagawa ko ng content. Pero feeling ko si Camiguin na yun, kasi wala naman naglagay kay Camiguin sa 1 to 15 eh. Wala talaga, nasa 15, 16, 17, 18 lang siya eh. Tapos bilang siya yung pasok. Si Laguna yung lagi mataas eh, 12, 13, 11, 9, 10, ganyan si Laguna lagi. Pero elbow siya, no? Ano daw nangyari kay Cebu Province? Wala naman. Ano lang talaga, siguro ganun lang talaga siya mag-perform. Kasi ganun din yung performance niya sa Binibini, nag-improve na nga ata eh. Basta ako gandang-ganda ako sa kanya. Kahit sabihin yung hindi kayo sold sa gown performance niya, nadadala talaga ng mukha niya. Kahit yung sa venue, talaga sigawan yung mga tao eh. Iba yung sigawan kay, kay Cebu Province, kay Nicole. Pag ganun niya pa lang, Pag ganun, iba talaga eh. Nadadala talaga ng mukha, hinihila yung performance niya eh. Kaya syempre, mga judges, Jeneline Mercado, Hayden Ko, maliban nila kung frontrunner yan ulit, no? Eh, ang ganda, syempre, tataasan mo yun, di ba? Mga judges, mga VP ng ganyan. Business development head ng ganun, maliban naman, hindi naman sila pageant fan, di ba? Kaya, pag naghiyawan na yung tao, talagang tataasan ang puntos na. Kaya, hindi. Nadadala talaga siya ng mukha. Iloilo nasagot ko na. Bohol, kasi ang pag-asa lang natin kay Bohol, wild card. Actually, yung huling wild card, di ba? Sigaw na ako ng sigaw, Bohol! Bohol! Kasi nga, love ko si Kat, bet na bet ko yan. Kaso talagang hindi talaga kinaya ang napili nila si San Juan La Union. Hindi na talaga kaya eh. Hindi pa kayo natutulog. Mag-edit rin ako mamaya, magpapahinga na muna ako ng saglit, tapos gagawa din ako ng content. Baguio, yan ang sagot ko na. Guys, yung Baguio, i-content ko na lang siya kung ano nangyari. Pero yun yung nasagot ko na kanina kung bakit di na siya nakausad. Kung bakit Tarlac over Baguio. Sila lang naman yun Tarlac over Baguio. The rest, hindi na questionable eh. Ang questionable lang talaga yung 7, bakit Baguio, bakit Tarlac. Pero yun nga, nasagot ko na siya. Gagawin ko na lang yan ng content. Kung bakit yung masa sa gano'n, bakit ganyan. Si Quezon Province, grabe, palaban, hindi mo madede na yung performance. Kung may hindi lang talaga nag-perform dun sa top 7, kunyari may na-choke doon, natalisod, or hindi maganda yung performance, as in, lantutay, pero pwedeng si Quezon Province yung pumasok eh. Grabe yung energy niya, tapos ang ganda rin ng gown niya kanina. Grabe talaga, si Ella Evangelista. Kaso, yun nga yung top 7 talagang performer sila dun. Tatanggap daw kaya si Taguig ng ibang crown? Yun yung tanong. Kasi kung hindi, tingnan nyo na lang kung magpa-first runner-up or second runner-up, ibig sabihin baka hindi tumanggap. Or baka yun na lang talaga yung pwestong kayang ibigay. Kanina nga pinag-uusapan namin yun dun eh. Kasi di ba hindi nag-miss you si Bella. So siya, Supra. So sinasabi ng mga kausap ko, hindi siya Supra kasi si April daw ang bagay. So, siya, Cosmo. Tapos sinasabi ng mga kausap ko, hindi siya bagay sa Cosmo, sinikulang bagay dyan.
So ano na si Bella, parang wala siyang bagay na crown bukod sa Cosmo tsaka sa Supra, di ba? Sabi, sinagot ko na lang, the runner-up position, yun na yung susunod. Kasi tsaka naman ng charm, tsaka eco. Parang sobrang ang taas naman ni Bella para sa charm at eco. Oo, hindi pa siya nakakapag-international pageant. Kumbaga, hindi siya yung level nila ni Cole Borromeo na nakapag-international na. Pag kahit eco, charm, first international niya yun. Pero parang high caliber naman, sobra. Ganun. Pero sana mag-supra si April, no? Sayang si April eh. Sana supra na nila yun. First block sa supra. Ay, kaso nandyan si Allison. Saan mo ilalagay sa Allison Headland? Oo nga pala eh. Si Allison, sana mag-supra si Allison. Saan mo naman ilalagay si April? Eco. Eh, parang mas bagay din siya sa supra. Diba? Kaya yun, abangan na lang natin. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Bukas pagla-live ulit ako kasi digest ulit natin mga nangyari kasi ngayon lutang ako eh. Lutang sa pagod, excitement, ganyan. Kaya kung ano yung sinasabi ko pero digest ulit natin. Tsaka manood ako ng live ulit. Titinan ko kung ano yung rehistro sa live, kung nagtatranslate din ba sa sinasabi nyo, tsaka nagtatranslate sa sinasabi ko. Para pag bumalik ako ng live, alam ko na yung sasabihin ko. Ito ano pa lang to, yung mga first-hand experience kanina sa live. At ito yung pinaka-gusto ko sa nangyari kanina. Ang aga. 7:30 pa lang. Grabe, nagpipicturan pa lang kami. Nagko-content pa lang ako ng honor kasi natapos yung briefing namin ng honor 6:30. So, dumiretso na kami ng venue. Pipicturan pa lang kami. Maya-maya mag-uumpisa na daw. Tapos sakto, pag upo ko, 10 minutes, nag-umpisa na. Ang aga, no? Medyo natagalan lang sa announcing. Pagkatapos ng Q&A, doon na tumagal. Pero sakto mga 11:15, 11:30, tapos na eh. So, ang ganda, no? Fast pacing. Tapos, ayun. Fast pacing, wala na mga unnecessary performer. Tapos, yun. Ang bilis. So, ayun yung maganda nangyari kanina. Satisfied ba kayo sa stage? Kasi hindi ko alam sa mga team bahay eh. Kasi sa team live, satisfied naman kami. Ang ganda. Maganda yung registro sa live. Tapos, malinaw. Ewan ko lang sa inyo sa TV. Pag tumitigil naman ako sa screen, maganda naman. Hindi pa rin kayo satisfied. Ulitin ko mamaya. Kasi pag tumitingin naman ako dun sa screen, okay naman. Tapos ang wide niya. Pero, ayun nga, tingnan ko ulit wide niya, okay naman. May mga mishaps lang. Ano ba? Yung si Ralph, ilang beses siyang walang mic. Hindi ko alam kung nakita yun sa live. Si Yana, at tagal-tagal yung nakaabang dun sa likod si Yana. Tapos pag-abante niya, na sumabit yung gown niya. Yun, tagal-tagal niya. Nakita ba yun sa live? Yung sumabit yung gown ni Yana. Yun lang yung mga slight mishaps. Kasi yung challenging din kasi yung backdrop. Masikip yung backdrop eh. Tapos nung lumalabas yung mga girls, ako ngayon natatakot sa mga girls na malalaki yung gown eh. Paglabas dun sa baka sumabit. Tapos madala nila yung backdrop. Ako yung natakot dun sa mga girls eh. Kaya yun. Wait lang reply ko lang. So, Cotabato Prague yung sasagot ko na din kanina. Hindi ko alam kung anong naging dahilan. Siguro hindi yung performance niya hindi na talaga kayang iakyat. Hindi kaya magpataob nung pumasok sa 15. Kasi sino papataobin mo? Papataobin mo sa Tacloban? Hindi din. Palit mo si Iloilo? Hindi din. Hindi na kaya. Si Quezon Province? Hindi din. Yung 7? Hindi din. Hindi talaga kaya magpataob yung performance niya siguro. At one point, akala natin siya yung magda-dark horse o baka siya yung pang 7, pang 8, pang 9. Pero talagang wala eh. Umakyat si Zesta, umakyat si ganito, si ganyan. Kaya siya yung napalis. Ay, si Camigin yun. Umakyat si Camigin. Siguro, ang ganda hindi, maganda kasi yung rehistro ni Camigin talaga sa live eh. Uulitin ko na naman. In-explain ko na kanina eh. Maganda yung rehistro ni Camigin sa live scene. Kaya siguro siya yung umakyat. Sinawat, nandun siya kanina, nakakatawa. Nakita ko na lang sinawat, nasa stage na. It's like, sinawat! Kasi hindi naman siya in-acknowledge eh. Di ba yung acknowledge the presence of ganyan. Si Bina may acknowledge tapos may stint.
Sa TV daw parang binibining Pilipinas. Talaga ba? Ulitin ko ulit. May live. Saan ba kayo nanood? Sa TV o may live sa internet? Ulitin ko na lang mamaya pag may live sa internet. Sabi ni Maharot may kontrata daw si Baguio. Kaya, elbow. Oh. Empire. May live ang Empire. O sige. Talaga, nag-live ang Empire. Kasi akala ko 1PH lang. Sige, manonood ulit ako mamaya. Or bukas na pagising. Okay, sa internet. Ilocos Norte daw ang ganda ng swimsuit niya. Opo, magaling talaga siya. Kahit aqua pa lang, lalaban yan si Ilocos Norte. Hindi lang talaga siya papansin. Kaya sabihin mong pumasok siya via Maya. Kaya kahit sabihin mong pumasok siya via Maya, magaling naman. Kahit nga si Cavite Si Cavite na pumasok via Maya, wala rin tayong pagtatalunan kasi nagpe-perform yan sa swimsuit. Siguro ilang girls lang ba pumasok via Maya na hindi nagpe-perform. Siguro baka isa lang or dalawa. Hindi ko nababanggitin pero isa, dalawa. Oo, meron dun mga girls na pumasok sa Maya. Meron mga girls na pumasok sa Maya pero hindi talaga nagpe-perform. Kaya sayang yung slot nila. Dalawa sila or tatlo or isa, ganyan. Sinong Supra? Wala pa pong announcement. Grabe na mga hype talaga tayo, no? Grabe mga pageant fans. Yung tipong pagkatapos ng event, masarap siya pagkwentuhan. Kasi nandun pa yung adrenaline, nandun pa yung excitement. Diba? Sa sobrang sarap pagkwentuhan, hindi na ako nakapagbihis. What went wrong kay Luciana? Matamlay yung naging performance niya. Actually, yung katabi ko rin, ganun din yung napag-usapan namin. Yung parang, si Ashley wala talaga, no? Lubog talaga. Pero ako sabi ko pa, hindi aakyat yan. Ipapasok pa yan, magagawin yan. Pero talagang hindi na siguro talaga kaya yan, no? Iakyat. Ano talaga, yung parang tinatama, yung gano'n. Malamya, gano'n. Yung parang, girl, sige pa. Pero sinabi ko pa din, hindi, kaya yan, pero hindi na talaga kaya, no? Si Maria nag-improve na eh. Talaga si Maria nag-perform, talagang pak yung performance ni Maria eh. Pero si Ashley talagang hindi na maitawid eh. So sinong Gabby Carvalho? May Gabby Carvalho ba ngayong taon? May VVB or Alexi Brooks. Si Roxy na yung inaasahang makapasok sana sa top 7 pero hindi nakapasok, no. Siya na yun, no, yung ganung narrative. Si Roxy na yun, no. Kasi halos lahat ng listahan may Roxy Bayan sa top 7 eh. Tapos biglang, anyari? Ganon. Yung Tarlac, guys, nasagot ko na paulit-ulit na ako. Ang haba ng sinabi ko kay Marian, kung bakit si Marian. Kung bakit Marian over Tarlac. Ang sikip daw ng entrance, yes po, nabanggit ko nga kanina. Ako'y natatakot dun sa entrance nila dun sa backdrop kasi nga masikip talaga yon, as in. Kaya kasi Yana sumabit tapos nalaglag. May iba pang girls na natumbe na parang sumabit sa tumba, hindi lang nakita sa live. Kaya nga nakakatakot yung malalaking gown eh. Kaya baka madala nila yung backdrop. Kailan ba yan si Other Crowns? Hindi ko pa po alam. Hello. Hindi ko pa po alam. Guys, Tal Batangas, wag nyo na hanapin. Maraming, guys, ilalagay nyo pa siya Tal Batangas. Kasi Bohol nga, hindi pumasok eh. Si Bohol nga, hindi pumasok. Kasi ilalagay nyo pa siya Tal Batangas. Ibig sabihin, masigib yung listahan. Sino daw El Tocuyo? Nueva Ecija. Si Nueva Ecija yung parang, parang nirurut siya ng lahat. Ng karamihan. Ako nga, kahit ako sabi ko kahit minsan may mga event na hindi siya nagpe-perform pero sinasabi ko hindi, nandiyan pa din yan kasi nga beauty, pero talagang hindi pinili, talagang naiwan. Ang ganda niya nga sa evening gown, lavender yung evening gown niya kanina, ang ganda. Sana mag Miss World siya. Nasa likod ko si Sir ALB
Tapos yung uwian na, nagkausap pa kami ni Sir ALB. Sabi ko, Sir ALB, may mga nagugustuhan ka na ba dyan? Sabi niya, meron na. Sabi ko, ay, email na yan ni Sir ALB. May napipisil na yan dyan. Sana nga, mag-Miss World dyan si Nueva Ecija. Pang-Miss World siya. Thoughts about the evening gown of Tarlac. Yung performance niya para sa akin, maganda yung evening gown niya, structural yung design. Bet na bet ko, tsaka bagay kasi sa kanya kasi nga ang laki niya, bagay sa kanya. Pero yung performance, hindi masyado. Sabi ko parang umulit si Maria ng performance ng preliminaries. Based on sa live na nakita ko hindi ko alam kung paano yung registro nun sa TV. Kasi nanonood ako sa live, tapos elevated yung stage. Based doon, sabi ko parang ito din yung performance nyo nung nung preliminary, nag-iba lang yung gown. Pero hindi ko alam kung paano yung registro sa TV. Pero kanina nga, nasagot ko na kung bakit siya yung umusad over Baguio City or even other girls. Nasagot ko na kasi nga, caliber. Wala siyang pinagkaiba sa Katrina Legado last year. Na kahit sabihin robotic yung performance, pero dahil nga caliber, siya pa rin yun. Hindi mo na siya matatanggal. Nakasemento na siya. So yun yung sagot ko. Kanina ko pa siya inuulit. Ayun. 2:07 na. Sabi ko hanggang alas 2 lang ako. Siya, magbababay na ako. Babalik ulit ako bukas Magpahinga na kayong lahat. Magpahinga na tayong lahat. Kasi tingnan nyo ito yung mata ko. Namumula na sa pagod. Magpahinga na kayong lahat. At magpahinga na tayong lahat. Thank you so much. Bukas magla-live ako ulit gabi. Thank you. Bye-bye. Mama. Good night.